Alam mo ba na ang isa sa mga katangian ng mga mayayaman or mga successful sa buhay ay meron silang mga nililihim? So, ibig sabihin, dapat hindi lahat ng bagay ay ikinikwento natin kung kani-kanino at dapat sa atin-atin lang o sinasarili nyo lang. Kaya I highly suggest na panoodin nyo ito na mabuti mula umpisa hanggang dulo at huwag na huwag kayo mag-skip para po maintindihan nyo mabuti kung ano nga ba yung 5 bagay na dapat nililihim nyo para yumaman or umasenso sa buhay. I'm Joseph at welcome po sa Joseph's Blessing YouTube channel. Ang content ko guys ay about financial literacy, paano makaipon, paano i-handle ang pera, paano palaguin ang ating pera, paano ang passive income, paano ang pagnenegosyo at marami pa pong iba. So, big sabihin guys, ang goal natin ay makatulong tayo para umasenso ang bawat Pilipino or sa lahat ng nanonood sa atin guys, no, maging financial literate sila at umasenso sa buhay. So, bago tayo magpatuloy sa video na to guys, kung gusto nyo pong yumaman ang inyong kaalaman, yumaman ka financially, ay ini-encourage kita na bumili ng libro na Rich Dad, Poor Dad ni Robert Kiyosaki. So yung link guys sa Shopee ay check nyo po sa description ng video na to. This is only worth 100 pesos. So meron pang 25th edition. I think nasa 300 plus pesos yan. Ilalagay ko yan sa description ng video na to. Ganun din sa pin comment. I encourage you guys na check out nyo na to para mabasa nyo na. Magkaroon kayo ng malalim na pagkakaunawa about sa finances nyo. Paano mag-earn as passive income, paano i-handle yung pera, mag-ipon, at marami pa pong iba. So, makakatulong to guys kung gusto pong yumaman. Okay guys, inuulit ko, check out na sa Shopee. Okay guys, huwag na natin patagalin. Ito yung 5 bagay na dapat mong ilihim kung gusto pong yumaman or maging asensado sa buhay. Unang-una sa lahat, dapat mong ilihim or wag mo ikikwento kung kani-kanino at kung saan-saan ang about sa inyong finances. Ano ibig sabihin nito? Huwag kang magkikwento kung kani-kanino ng tungkol sa iyong sahod, magkano na nga ba ang savings mo, meron ka bang utang, nasaan ba ang mga investments mo or ano nga ba ang mga investments mo, at higit sa lahat, huwag mo ikikwento kung magkano na nga ba ang total assets mo. Dapat sinisikreto yan. Kasi una sa lahat, for your security. May tendency guys na baka ma-hold up ka or baka manakawan ka. Pangalawa, syempre, dadami ang mangungutang sa'yo. Mahihirapan ka dyan guys. Lalo na kung hindi ka marunong tumanggi sa mga nangungutang, baka maubos ka ang inyong pera dahil sa dami ng nangungutang. Siyempre, hindi naman nagbabahayad basta-basta ang mga nangungutang. At hindi rin mawawala dyan yung mga malakas magpalibre. So, yan po yung ating number 1. Isikreto mo ang tungkol sa inyong finances. Pangalawa, ilihim mo ang inyong plano or goals. Minsan, napansin nyo ba kaya hindi natutuloy ang mga plano mo or goals mo ay nagiging oversharing ka na. So, nakikwento mo dahil sa sobrang excitement mo or excited ka na share mo kung kani-kanino yung mga plano mo. Halimbawa, magtatayo ka ng negosyo ng coffee shop. And then, ang problema pa dito, minsan kaya hindi yan natutuloy kasi makakarinig ka ng discouragement. Uy bro, huwag ka na magtuloy sa coffee shop kasi napakadaming coffee shop na sa lugar nyo at baka malugi ka lang. O diba, na-discourage ka na kaya hindi mo na tinuloy yung business mo. At ang mahirap pa dito, baka kung kanino ka nag-share ng isang negosyo or idea, baka sila pa yung mauna sa'yo. Minsan dahil sa shinare mo yun sa iba, nagkaroon sila ng idea, tapos dahil sila yung may puhunan, sila pa yung nauna sa'yo. So naunahan ka pa nila dahil kakashare mo ng iyong ideas or yung goals mo or plans mo. So ito yung ating pangalawa, huwag kang mag-overshare ng mga goals and plans mo. Ito naman yung pangatlo guys na dapat nyong ilihim or wag nyo basta-basta ang ipagsasabi or wag nyong gawin. Wag mong ipopost sa social media yung lahat ng bagay. Mag-ingat ka sa pagpo-post sa social media, especially sa mga success mo. Marami kasi guys yung naiinggit. Marami kasi dyan, tinitignan yung mga galaw mo. So kung nakita ka nilang very successful patungkol sa mga finances mo, halimbawa travel ka ng travel, bili ka ng bili ng ganito, nagpapatayo ka ng property or nakabili ka ng malaking property, isipin agad nila marami kang pera. Ang disadvantage dyan guys, babalikan ulit natin, baka may mangutang sa'yo. Dahil may kita nila na very successful ka, pwede ka nilang siraan dahil nga sa inggit at marami pang iba.
Ganon din about sa iyong safety. Huwag kang magpo-post agad-agad or basta-basta. Halimbawa, nag-travel ka, pumunta ka sa isang lugar, at alam nila, may kita nila doon kasama mo buong pamilya mo. So, ibig sabihin, may chance na walang tao sa bahay nyo. So, kapag nalaman niya ng mga hindi mabubuting tao or masasamang tao, pwede ka nilang nakawan. Kasi alam nila na wala nang tao sa bahay nyo. So, ayan po yung dapat nating isaalang-alang, lalong-lalo na sa pagpo-post sa social media. Number 4. Ito, bibihira to, no? Pero, dapat nyo ring isaalang-alang yung sinisikreto din natin or nililihim din natin yung mga failures natin, yung mga kahinaan natin, or mga problema natin. Baka mag-share ka ng problema mo sa pera. Halimbawa, kailangan mo ng malaking pera, kailangan mo ng may mauutangan. Baka dahil sa depression mo, udyokin ka nila na magbenta ka ng property mo at nakapagbenta ka nga, no? Or, udyokan ka nila na mangutang ka, and then hindi mo namalayan dun sa pag-uutangan mo, may kasunduan pala doon na napakalaki ng tubo na hihingin nila sa'yo. Diba? Dahil nga mahina ka, problemado ka, may mga masasamang tao na pagsasamantalahan ka. Kaya ayan po, isa sa mga dapat nyo pong ilihim, yung kahinaan nyo, yung failures nyo, or yung problema nyo. So kung mag-share kayo ng problema nyo, dapat sa mga taong mapagkakatiwalaan nyo at sigurado kayong may concern sa inyo. So ayan po yung ating number 4. Para naman po sa ating number 5, last but not the least, at ito yung pang-5 na dapat nating ilihim at huwag tayong magkikwento at magsasabi-sabi kung kani-kanino. Ito po yung number 5 natin. Sama mo ng loob sa ibang tao. Minsan, may mga sama ka ng loob sa ibang tao na kayang-kaya mo namang isikreto na lang. Huwag nang palakihin, huwag nang ikwento. Kasi mamaya, kapag nagkwento ka ng iyong sama ng loob sa ibang tao, tapos nabalitaan pa yan ng tao na kinakasamaan mo ng loob, ay baka lalo pang lumala. So magkaroon pa ng problema at lumit ang inyong mundo, may mga hindi pa pagkakaintindihan, ay lalo kang mamroblema or lalong pumangit yung sitwasyon. So kung may sama ka ng loob sa ibang tao, pwede mo naman yung ipag-pray na lang. And then i-process mo sa sarili mo. Peace of mind. Napaka-importante niyan. Ayan po yung ating number 5. Ilihim mo na lang or wag mong ipagsasabi yung mga sama mo ng loob sa ibang tao. So ito po yung ating 5 na dapat mong ilihim para yumaman or umasenso sa buhay. Unang-una sa lahat, yung ating finances. Huwag mong basta-bastang ipagkakalat yan or ikikwento. Pangalawa, ilihim ang mga plano at goals. Pangatlo, ilihim mo yung mga ginagawa mo at huwag kang basta-basta magpo-post sa social media. Pang-apat, ilihim mo din yung mga kahinaan mo, mga problema mo, or kahit failures mo, ilihim mo yan. At pang-5, ilihim mo or huwag kang magkikwento about sama mo ng loob sa ibang tao. So yun lang guys, kung nagustuhan nyo po ang video na to, please don't forget to like, share, comment, and subscribe, and click the notification bell po with all para lagi kayo updated sa ating mga videos.